Naging produktibo ang pagpupulong kanina ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero. Top priority rito ang pagpasa sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Pero napag-usapan din kaya ang divorce bill? Alamin natin yan sa ulat ni Mela Las Moras. Nagkasundo ang Kamara at Senado na paigtingin pa ang kanilang kooperasyon para sa mas mabilis na pagpasa ng legislative priorities ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Huwebes sa unang pagkakataon, nagpulong sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Kongreso na nagsilbiring preliminary talks bago ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa June 25. Ayon kay Speaker Romualdez, simbolo ito ng panibago at mas masiglang samahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, lalo pat pareho silang nangakong magtutulungan para sa agarang pagpasa ng key legislation na lubos na makatutulong sa sambayanang Pilipino. Top priority raw ng Kongreso ang pagpasa sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para makapaghatid ng mas murang bigas sa merkado at mas mapataas pa ang kita ng mga magsasaka. Sabi ng House Speaker, malaking bagay para sa food security at economic stability ang RTL Amendment Bill, kaya't ito ang tinututukan nila. Una nang nakapasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang naturang panukala at sabi ni Speaker Romualdez, bukas naman ang Senado na ipasa rin ito. Sa isang pahayag, ikinalugod ni House Majority Leader Manix Dalipe ang naging resulta ng kanilang pagpupulong. We're very happy that the meeting was set by the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Senate President Chis Escudero. So it gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. Sinigundahan din naman ito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Isa naman sa mga mainit na panukala ngayon ay ang divorce bill, pero hindi pa malinaw kung natalakay rin ito ng liderato ng Kamara at Senado. Pero bago pa man ang pulong, hiling ng isa sa mga proponent ng panukala, sana'y mabigyang prioridad din ito. Wala tayong control doon sa pag-uusapan nila, hindi ba? Sana maging priority nga. Pero kahit na hindi priority, patuloy pa rin ang aming kampanya sa Senado upang masibatas itong ating panukala. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasang masusundan pa ang mga ganitong pagpupulong ng Kamara at Senado. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan at inaabangan na ang magiging hakbang dito ng Kamara. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.